May mga kaibigang parang kapatid na ang turing mo. Pero paano kung ang matalik mong kaibigan ay namatay dahil sa'yo? At pagbalik niya, hindi siya nagbalik para makipagkwentuhan, kundi para iparamdam ang sakit na iniwan mo sa kanya. Welcome sa Kwento PH, kung saan ang mga kwento ay hindi lang basta kababalaghan, kundi may multo ng katotohanan. Noong high school, si Mark ang pinaka-close kong kaibigan. Lagi kaming magkasama, sa saya't sa gulo. Meron pa nga kaming panata noon, sabay naming sigaw, walang iwanan kahit anong mangyari. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang may kakaiba na kay Mark. Tugon ni Mark, "Bro, kung isa sa atin ang mamatay, anong gagawin mo?" Tugon ko, "Gaga ka talaga, Mark. Ang labo mo." Pero hindi siya tumawa. Tumingin lang siya ng diretso sa akin. One night habang nagiinuman, nagkagulo. May sumugod na lasing. May patalim. Bigla sinunggaban si Mark. Ako ang dapat saksakin. Pero siya ang nasugatan. Tugon ni Mark, "Utang ko to sa'yo, bro. Babawi ako. Kahit kailan. Kahit saan." Lumipas ang ilang taon. Napalayo kami. Nagkatrabaho ako sa Maynila, siya naman ay di ko na nabalitaan. Hanggang sa isang gabi, may nag-message sa akin mula sa unknown number. "Bro, si Mark to. Nasa bahay niyo ako." Inisip kong prank lang, pero tumawag siya. Basag, sabog na boses. "Sabi mo walang iwanan. Di ba?" Kinabukasan, tinawagan ako ni RJ. Tugon ni RJ, "Paulo, si Mark, patay na. Na-cremate na siya last week." Tugon ko, "Ha? Imposible. Kakausap ko lang kagabi." Tugon ni RJ, "Paano yun mangyayari? Kung patay na siya?" Simula noon, hindi na ako mapakali. May tumitingin sa akin mula sa bintana. Kahit nasa 5th floor ako, may nararamdaman akong presensya kapag madilim. Gabi-gabi, panaginip ko si Mark, nakaitim, palapit ng palapit. Nagkausap kami ni RJ muli. Tugon ko, "Bro, may sasabihin ako. Si Mark, parang bumabalik." Tugon ni RJ, "Hindi ka ba nagtaka bakit ka umalis agad nung gabing yun?" Tugon ko, "Dahil nagkagulo, may hawak na kutsilyo yung isa." Tugon ni RJ, "Ikaw ang dapat masaksak." Pero si Mark ang humarang. Bumalik siya para kunin ang kapalit. Hindi ko na kinaya. Hinarap ko ang salamin at sumigaw. Tugon ko, "Mark, kung nandito ka, harapin mo ako." Tumahimik, lumamig, at sa salamin may lalaking nakaitim. Tugon ni Mark, "Sabi mo, walang iwanan, di ba?" Tugon ko, "Bro, sorry, hindi ko alam na ikaw." Tugon ni Mark, "Bayad na ang utang ko. Ngayon, ikaw naman." Nagising akong pawis na pawis, pero may marka sa braso ko parang paso. Simula noon, may anino akong hindi sumusunod sa akin. Hindi ko anino, hindi ako. Araw ng kamatayan ni Mark, nakatayo ako sa puntod niya. May lumapit na babae. Tugon ng babae, "Ikaw ba si Paulo?" Tugon ko, "Oo, bakit?" Tugon niya, "Ako si Carla, girlfriend ni Mark. Nasa phone niya ang huling message mo. Walang iwanan kahit anong mangyari." Tugon ko, "Saan mo nakuha ang phone niya?" Tugon ni Carla, "Nakuha ko sa katawan niya. Kasi ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya." Tugon ko, Hindi ako." Tugon ni Carla, "Ikaw ang nagsabi kung saan siya pupunta nung gabing yon. Iniligtas ka niya, pero kapalit nun, isinumpa ka niya. Umalis siya, pero iniwan niya ang isang larawan. Ako, at si Mark. Sa likod ng litrato, may nakasulat, 'Hanggang kamatayan, walang iwanan.'" Marami sa atin ang naniniwala na ang tunay na kaibigan ay hindi ka iiwan. Pero paano kung ang kaibigan mong iniwan mo ay bumalik mula sa kamatayan? Ito ang Kwento PH.
Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento ng kababalaghan at misteryo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli, sa susunod na kwento ng lagim.